Magandang araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa bahagi ng pananaliksik. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang tatalakayin natin ay tungkol sa bahagi ng pananaliksik. Ang pananaliksik ay isang uri ng papel na may kahalagahan sapagkat ang resulta nito ay kritikal sa pagpapabuti ng pamumuhay. Hindi madaling gumawa ng papel pananaliksik, kinakailangan taglay ng isang papel ang tamang impormasyon at datos. Dahilanang ito'y binubuo ng mga bahagi ng pananaliksik na siyang nagbibigay linaw sa mga hakbang at prosesong kailangang sundin at gawin ng mga may akda. May 4 na kabanata ang isang papel pananaliksik. Kabanata 1, Suliranin at Kaligiran. Kabanata 2, Metodo ng pananaliksik. Kabanata 3, Pagsusuri at interpretasyon ng mga datos. Kabanata 4, Paglalahad ng resulta ng pananaliksik. Kabanata 1, Suliranin at Kaligiran. Taglay ng kabanatang ito ang mga sumusunod. Rasyonal, taglay ang rasyonale ng may akda na sasagot ng parteng ito ang mga katanungan tungkol sa pinag-aaralang paksa at bakit ito pinag-aaralan. Ang kadalasang taas nito ay 1.5 hanggang sa 2 pahina. Ang sumunod ay paglalahad ng suliranin. Taglay nito ang suliranin at ang mga layuning sasagutin o aabutin ng pananaliksik. Kadalasan itong nakasulat sa isang malawak na layunin at may kasunod na 3 hanggang 5 tiyak na layunin. Sumunod, kahalagahan ng talakay. Taglay ng bahaging ito ang mga salitang may kahalagahan o kadalasang nagagamit sa pananaliksik. Dito, ipinaliliwanag ang operational meaning ng isang salita sa kanilang pananaliksik sa halip na usual meaning nito. Sumunod ay batayang konseptual. Taglay nito ang teoryang pagbabasehan ng mga may akda sa pagbuo ng kanilang pananaliksik. Kaakibat ng teorya ay ang personal na pananaw ng may akda at ang mga ideyang nais nitong bigyan ng diin. Saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Taglay nito ang saklaw o kahinaan ng pag-aaral, nililinaw ng parteng ito ang lawak ng sakop ng pag-aaral. Katapos ng Kabanata 1, dadako na tayo sa Kabanata 2. Metodo ng pananaliksik, taglay ng kabanatang ito ang mga sumusunod. Disenyo ng pananaliksik. Taglay nito ang disenyong gagamitin ng pananaliksik, descriptive, analytic at iba pa. Kinakailangan ito upang maitatag ang uri ng pananaliksik na gagawin ng may akda. Respondente, taglay nito ang lahat ng impormasyong kinakailangang banggitin sa mga respondenteng aaralin ng pananaliksik, kung paano sila pinili at kung gaano karami ang kanilang bilang. Importanteng bigyan ng alias sa mga respondente upang masiguro ang kanilang privacy. Ang sumunod naman ay instrumento ng pananaliksik. Dito, pinakikita ang ginamit na questionnaire, tanong sa mga panayam, datos o istatistikang gagamitin upang makakuha ng datos na makasasagot sa layunin ng pananaliksik. Ang sumunod naman ay treatment ng mga datos. Taglay nito ang inisyal na pagsusuri ng datos na nakalap. Dito, aanalisihin ng mga datos upang maikonekta sa layunin ng papel. Katapos ng Kabanata 1 at 2, dadako na tayo sa Kabanata 3, pagsusuri at interpretasyon ng mga datos. Taglay ng kabanatang ito ang mga sumusunod. Pagsusuri. Taglay ng 2 kabanata ang bahagi ng pananaliksik na pinaliliwanag, sinusuri at inaanalisa ang datos na nakalap. Sa parteng ito, nagagamit ang mga batayang teorya at mga panlipunang suliranin na nakapagdudulot ng siyang datos. Ang sumunod naman ay interpretasyon. Taglay nito ang bahagi ng pananaliksik na naglalaman ng sariling pananaw o implikasyon sa resulta ng mga datos na nakalap sa pananaliksik. Kadalas ay anyong bilang graph o di kaya'y talahanayan na may kaakibat na tambilang,
mas makukumbinsi nito ang mga mambabasa kung ang datos nito'y tama at makatotohanan. Ang sumunod naman ay paliwanag. Taglay ng paliwanag ang buod o lagom ng pagsusuri at interpretasyon na nabanggit sa unang bahagi ng 3 kabanata. Pagkatapos ng Kabanata 1, Kabanata 2 at Kabanata 3, dadako na tayo sa Kabanata 4 o ang paglalahad ng resulta ng pananaliksik. Taglay ng kabanatang ito ang comprehensive na resulta ng pananaliksik. Dito'y malinaw na inilalahad at inilalapat ng may akda ang mga datos na nakalap at ang implikasyon nito. Sa parteng ito rin, sinasagot ang mga suliraning nais na masagot sa unang bahagi ng pananaliksik. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Bahagi ng pananaliksik. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!